Magsisimula na nga mag-finishing dito sa abandoned building na gagawin nating bahay. Akalain nyo yun, mag-finishing na. Ibig sabihin, malapit nang matapos. At excited na kami. Alam namin na kayo din, kaya panoorin nyo tong vlog na to. Isang araw nga lang kami hindi nakapunta dito since may inasikaso din kami. Tapos pagbalik namin, ganito na yung itsura. May mga part na na-finishing na talaga. No need na talaga nabantayan namin kung ano yung mga nangyayari dito kasi may mga progress naman talaga. Medyo challenging nga para sa kanila yung pag-finishing dito sa building natin kasi kailangan habulin yung mga poste na hindi pantay. Kaya makapal talaga ang pag-finishing nila dito. At 'di ba nakita nyo din sa mga past vlog natin na yung ibang wall ay may mga lumot or mga damo. Nilinis pa talaga nila yon before sila nag-finishing. Kaya challenging talaga. At challenging din financially dahil marami ding semento ang magagamit sa pag-finishing since ganun talaga ang sitwasyon dito. Dahil nga may existing na building na yung nabili natin na lupa. Pero sige lang, utungon lang yun nato ni hantod mahuman. At least kahit paano may progress talaga araw-araw. So mapapansin nyo, ang dami talagang nagtatrabaho dito. Iba yung sa wiring, iba yung sa plumbing, iba ang nafi-finishing, at marami pang iba. Meron din nagtatrabaho sa second floor natin. At itong pinto natin sa harap ay inaasikaso na din. Exciting din talaga ang bawat design ng mga pinto natin dito. Basta malalaman nyo sa mga susunod na vlog. Basta subaybayan nyo yung pagbuo natin ng bahay ha. May nag-comment nga sa atin, pero English to, pero hayaan nyo na, babasahin ko pa rin. Sabi niya, you're turning abandoned space into a home. Your hard work and determination are truly inspiring. Huy, nanusbrid ko eh. O diba, sa kabila ng pagbabash ng iba dyan kung bakit abandon yung binili natin at wala silang believe na mapapaganda natin to, at least meron pa rin mga tao na nakaka-appreciate sa ginawa natin. Huwag kayong mag-alala kasi itong abandoned building na nakikita nyo ay papagandahin natin yan ng lubusan. At parang hindi nyo na maalala kung gaano siya ka-abandon na sa sobrang ganda. Char! Ganun naman talaga, diba? Pag may ginawa kang risk, may mga tao talaga na pagtatawanan ka at walang believe sa ginawa mo. Pero for sure, pagdating ng panahon, pag napatunayan mo na okay pala yung desisyon mo, ay doon na sila bibilib sa'yo at tatanungin ka kung paano mo yun ginawa. Dito nga ay medyo sumakit yung ulo namin kasi nagsascan na kami kung ano yung magandang kulay para sa bahay natin. Wala kaming sakit sa ulo sa pag-construct ng bahay natin. Kaso nga lang, parang dito na din talaga sasakit yung ulo natin sa pagpili ng mga color. Pero para sa amin, okay lang kasi challenge din naman to para sa amin. Parang nagmi-meeting na lang din kami dito kasi nga pinag-uusapan din namin yung mga ibang bagay tulad ng mga kama sa bawat kwarto. May pa-drawing pa nga talaga si Normie dito kung ano yung gusto niyang forma ba. Ito nga yung inspiration ng kama galing sa internet, pero tignan nyo nga yung drawing niya. Magka-same ba? Ewan ko sa batang to. Medyo nakakalito nga yung ginagawa namin, pero at the same time nakaka-excite kasi ginagawa mo to para sa sariling bahay mo. O diba? Ay, excited na talaga kami na mabuo na tong bahay natin. Yung tipong dun ka na matutulog. Ay, nakakakilig. Buti na nga lang din ay tinutulungan din kami ng engineer namin na makapag-design. Kasi nga kami ay litong